Agenda yan nila eh. Di ba? Kundi, kung may confidential funds dito sa mga security agencies, kumbaga, gamitin sa tama. At sangayon ako sa kanyang posisyon na ang mga agencies tulad ng DepEd, Office of the Vice President, dapat walang confidential funds. Hindi man yan trabaho. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. O yung mga tawa ni Inday, mga kababayan, as expected, mga taga Davao, na contempt na naman. Yung mga pag-ugali kasi mga kababayan ay contemptuous, lahat po matitigas ang ulo. Like leader, like follower talaga po. Kulong kayo ngayon, ayun o. BP Sara's Chief of Staff, Lopez, cited in-house contempt, order detained. Lahat pala ito mga kababayan, mga taga Davao. O ito pa yung isa. Napiko na yung mga congressmen, sa bikotan niya ikulong. Yung Assistant Chief of Staff, mga kababayan, si Limuel Ontorio, under instruction siyempre mga kababayan si Lopez saka si Ontorio ng kanilang amo. Kaya ganon mga kababayan. Sabi pa dito sa balita, niloloko na tayo for officials of Sara Duterte, skip House Confidential Fund Use probe. Matagal na po kayong niloloko mga congressmen. Minsan nga nagtataka kami kung bakit inaayaan ninyong niloloko kayo. O diba? Gamitan na kasi ninyo ng kamay na bakal. Ginagamitan ninyo ng kid gloves. Sabi nga dito sa amin, punduhan na ninyo ang sa indong pagkontinuar. Huwag ninyong bibigyan pa ng considerations or special treatment ang Vice Presidente. Ang lahat na to, nangyayari, ginagawa nila po kasi hinayaan po ninyo. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay iGlow Serum mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Mga imported bags. Phone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin yung ating, kwento. Tapos, in-interview si Inday mga kababayan tungkol sa Mary Grace Piatos. No comment niya ko. I have no comment on that, anya. Ayan ba? Mary Grace Piatos. May nadagdag pa po, Kokoy Villamin. Yung Kokoy Villamin, mga kababayan, nakita sa mga dokumento. Dalawang Kokoy Villamin, pagkatapos yung pirma, magkaiba. Pero yung ginamit na ballpen, iisa. Halatang halata mga kababayan, nagawa-gawa man lang yung mga pangalan,
Kaya no comment si Inday, nag-iisip pa na ang depensa. Booking na booking po, yung pangluloko sa ating mga mamamayang Pilipino. Ano, I have no comment on that. No, because I have not seen the acknowledgement receipt na kanilang sinasabi because basically anya, lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin. Hindi namin alam kung paano pinoproseso ang pagbigay ng copies ng submission sa amin sa COA to the House of Representatives and sino ang nag-handle noong mga documents. Ganon kapabaya mga kababayan si Inday bilang isang public official. Kaya dapat hindi na to pagtiwalaan ng pondo. Kung ako nga po sa mga congressmen, zero budget ito po. Kasi sayang po ng pondo ng ating mga mamamayang Filipino. Ang daming naghihirap pagkatapos si Inday kung makagastos ng kwarta ng ating bayan. Wagas. Kaya sabi ng mga congressmen, niloloko na niya tayo kasi very evasive. Yung mga opisyal ni Inday, nagsipagtago na po. Ipahanting na kasi ninyo kay General Torre. I-contempt ninyo lahat. O ngayon, dalawa sa mga opisyal mga kababayan ni Inday ang na-contempt. Yung Chief of Staff at yung Assistant Chief of Staff. Ito po yung Chief of Staff, mga kababayan na galing pa lang yata ito sa Amerika. Ito yung lumarga pa Amerika, si Lopez. So sabi dyan, Lopez will be detained at the premises ng Congress until Monday, November 25. Kasi yung continuation po ng hearing sa November 25. So sabi dito sa balita ng Politico News, during Wednesday's hearing, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro asked Lopez about her letter to the Commission on Audit asking the agency to refrain from providing the House of Representatives documents related to the investigation into the confidential funds. So sabi ni Castro, basean niya sa Rule 1 ng Congress, the congressional investigation. One of the reason is the undue interference in the conduct of proceedings. So, I move anya, Mr. Chair. Inapprove po ng Chair si Committee Chairperson Manila Representative Joel Chua. Inapprove yung motion without objection. Kaya kulong sa Congress mga kababayan si Atty. Lopez. Ito si Ontorio mga kababayan sa bikutan na ikukulong. Tingnan nga natin kung totoo yung sinasabi ni Inday na pag anya dinitain kayo, sasamahan ko kayo dyan. Yun ang sabi niya mga kababayan. Pakinggan natin mga kababayan yung porsyon ng napakahabang hearing. Inabot ng sobra sa 10 hours, more than 10 hours mga kababayan. Pakinggan natin yung porsyon ng hearing. Mr. Chair, yung mga kapuna-puna na mga observations dito at kung aanalisihin natin ay baka nga di natin alam saan napunta itong mga amount na ito. Kasama ba yung 16 million sa notice of disallowance, Mr. Chair? COA. Mr. Chair, parang hindi na po yata siya kasama. Yes. Pero kung papansinin natin, Mr. Chair, dito sa summary ng expenses doon sa safe house, like for example, December 21, 3 acknowledgement receipts yan, totaling to 1.1 million. In December 22, totaling to 1.7 million, 4 yan na safe houses. Matindi. In December 23, we have 4 na 2 safe houses. acknowledgement receipt. Equals 1 million. Meron tayong December 24, 2 acknowledgement Napakamahal po ng mga safe houses. 600,000. December 26, Mr. Chair, mukhang ito yung isa sa pinakamalaki na bayad sa safe houses. 1 million sa isang tao lang. 1 million. And then Isang tao, December 1 million? 27, totaling to 3.45 million. Ganon katindi mga kababayan. Kaya alam na natin kung bakit evasive yung mga opisyal ni Inday. Siguradong ininstruksyonan niya. Tumakas na niya kayo. Huwag kayong pahuhuli.
Pag nahuli kayo, bala kayo. Kaya kung may nanluloko man po, hindi man itong mga nadamay lang. Under instruction mga kababayan kasi sila. Nadamay lang itong mga tauhan ni Inday. Siyempre, sumusunod sa kanilang amo. Tama po? Balikan natin ang proceedings. O 3.450 million. Okay, so ilan to? 2, 4, 6, 7. 7 na mga safe houses yan. And then December 28, Mr. Chair, meron tayong 2.850 million na gastos para sa safe houses. 2, 4, 5. Okay? 5 people, no? Merong mga unreadable. Okay, in December 29, Mr. Chair, meron tayong 2.450 million. December 30, dalawa po, Mr. Chair, 1.1 million. December 31, 500 million. By the way, take note, December 28, merong 1 million na safe house. No, total doon. And then undated, merong 250,000, Mr. Chair. So meron dito, Mr. Chair, no, may mga pangalan. Okay? May mga pangalan yan. Pero merong unreadable, 8 yan na mga unreadable, merong hindi permado. So, ang tanong ko po sa COA, hindi nyo to nasama sa notice of disallowance. Pero halimbawa po, itong December 21, merong 500 pesos na ibinayad sa araw na yon para sa safe houses. Tingin nyo po ba makatotohanan yon? Ilang bang safe houses yon? Isa? Ilan po? Nandoon ba sa report? Wala po, Mr. Chair. Tindi? Kung ano po yung nasa acknowledgement receipt, Yung sa 34. Yun po yung information. Wala siyang breakdown kung ilang mga safe houses yon. Wala po, Mr. Chair. 500,000 isang. So we assume, Mr. Chair, isang safe house yan. Yes, Napakamahal po. So you assume Kala isang ko safe house yan. 250,000 yung Itong pinakang December mahal. 26, May half million pa pala 1 po. million. So you assume isang safe house din yan. Yes, Mr. Chair. Etong December 28 Mas na 1 matindi million, yung you assume din na isang na-discover safe house ngayon yan. po? Since wala pa talagang Okay. indication. December 29, 750,000. Isang safe house din yan. Tama? Yes po. Wala nga pong indication sa Yes. acknowledgement. So, hindi nyo sinama ito sa notice of disallowance. Hindi ba kayo nagtaka dito sa mga amount na ito na, Mr. Chair, ito lang kahit na 250,000, makakabili ka na ng isang bahay doon, di ba? Pero rent ng safe house. So, ano ba ibig sabihin ng rent ng safe houses? Anong kasama doon? Rentals and incidentals po based on the joint circular. Rentals of safe houses, Mr. Chair. Okay. Yung rental, sa isang araw, 1 million. Kasama doon yung mga incidentals. Yes, Mr. Chair. So, hindi kayo nagtaka doon? At You that just time- accepted the acknowledgement receipt on face value. Yes, Mr. Chair. At Yes. that So, time po, yun ang problema natin dyan, Mr. Chair. Did you attempt na mag-imbestiga po dito? Kahit na sa isang sa isang date lang, nag-attempt po ba kayo na tukuyin itong mga to? Mr. Chair, at that time, hindi po na-raise naman po na red flag siya sa amin. But then, yun nga po, as you have stated kanina, based on inputs din po sa mga hearings, part po ng magiging review namin is itong sa safe house rentals and maybe subject to supplemental NS or ND po. Yes, kasi dito kasi parang hindi ka panipaniwala din eh. May impossibility Yes, na may ganyang rerentahan ka ng house with those amenities, kung talagang may mga special amenities yan, yung informant i-house mo sa ganyang kagarbo. Opo. At that time po kasi ang idea po yata ng auditors is yung safety ng mga i-house sa safe house, yung immediate na yung matatransfer po sila in case ma-compromise po sila. So at the time po, ganun po yung mga idea. But
yun nga po sabi namin na we will look further po. Well, malinaw yung sa JC, di ba? Rental of safe houses. Wala pong nakalagay doon nung pagsi-safety nung kanilang rental. Yes. So specific naman nung nakalagay sa JC. Kaya inaano natin dito with all the amenities, yung physical na bahay yan or rent. So masyadong malaki, no? Yes, So kailangan natin. Mr. Chair, etong mga nakalagay na mga pirma, mga pangalan na ito, pwede po natin, may I move that we could check this with the PSA kung existence pa ba ito. Kasi baka ito katulad din ni Piatos at iba pa, Mary Grace Piatos at iba pa. So pwede ba natin, Mr. Chair, na maisama rin ito doon sa pag-check natin on a motion? There's already an existing motion and it was already ruled by the chair. Okay, thank you, Mr. Chair. No? At saka itong mga unreadable na ito. Paano kaya, Mr. Chair, itong mga unreadable na to? Sa COA po. Meron po dito kasing mga unreadable na mga pangalan na in-accept din ninyo as is. Yes po. So ano pong recourse nyo doon? Pag-aaralan po namin, Mr. Chair, kung paano namin po mahigpitan po yung sa DEP's So sa kukunin nyo yung pangalan? documentary evidence of payments. Kukunin nyo yung pangalan? Possible po na pag hindi namin ma-verify talaga yung name is EMD na po namin sila. Ano ibig sabihin? Okay. I-part po Okay. na ng Thank notice you. of disallowance. Okay, thank you. At saka ito din kung existing itong mga pangalan na ito. Opo. Okay, so 16 million din yun. Okay, next. Kumusta po si Attorney Lopez? Kasi tayo kayo ng tayo. Understandable naman kung meron kayong dito, no? At sa loob ng 9 na oras, very cool din kayo sa pagsagot. Okay, so tayo po, ginagawa lang natin yung trabaho natin. So naiintindihan po natin yun, di ba? Attorney? Yes, ma'am. Okay. We understand. Dito sa letter, alam nyo, parehas talaga kami ng line of thought ni General Acop Representative Acop, yung mga tanong niya, natatanong niya na dito sa letter na ito. Except for doon sa binanggit yung pangalan ko. Okay, so ito doon sa fourth, in-emphasize pa, Madam Chair, Mr. Chair, for the sake of exposure. Ang tanong ko lang kay Attorney Lopez, Mr. Chair, napapanood niyo po ba ako or nasusubaybayan niyo po ba yung mga nire-raise ng representasyong ito sa mga budget hearing? Hindi po lahat, pero may mga instances, Yes. Your Honor, Mr. Chair. So, nasusubaybayan niyo po ba yung posisyon ng Makabayan Black sa confidential funds? Yes, Your Honor. Ano po yon kung alam niyo? That certain agencies should only be given, should only be allotted confidential funds. Not all agencies. Am No. I right? I'm sorry. Medyo kulang. So, ang posisyon po ng Makabayan dyan, pati ng kinatawang ito, ay i-abolish talaga ang confidential funds. Dahil, eto na nga, no? This is it. Nakikita na natin kung paano nagagamit, no? O paano siya nami-misuse. Based naman dito sa mga nakikita na natin. Okay, so, sinasabi ni Attorney Lopez, Mr. Chair, for the sake of exposure. So, ano po yung ibig sabihin nun? Bakit parang in-emphasize nyo pa na ako ay ni-raise ko itong confidential fund for the raise of exposure? Anong tingin nyo mapapala ko na i-raise ko to for the sake of exposure? Respectfully, Your Honor, Mr. Chair, may I be recognized? You are recognized, Attorney Lopez. Thank you, Sir Chua. Ma'am, as mentioned earlier, the letter that we have submitted is a mere request to the Commission on Audit. Yeah. It is a simple statement of our position, given that there is a ongoing audit investigation
on the confidential funds. No, you're not responsive, Mr. Chair, Okay. doon sa tanong ko. So, anong mapapala ko lang doon sa sinasabi nyo na, at in-emphasize nyo pa for the sake of exposure. No? The only purpose mentioned is to expose to the public the use of confidential funds. So, the only purpose ay, i-expose ko lang yan? Tingin mo, wala akong dahilan. Bakit natin i-raise itong confidential funds? Hindi naman po, Your Honor. Ito lang po yung position namin as an office. Tingin ko po, yung mga ganong statement na for the sake of exposure, attacking Castro, sinulat man lang po yon mga kababayan ni Atty. Lopez per instruction ni Inday. Kasi yung mga pananalita ni Inday, ganon. Confrontational, combative. Nireview siyempre ni Inday kung ano yung mga response na pinapadala sa mga invitations ng Congress dito sa mga staff niya. Talagang man, hindi dumaan sa mga mata ni Inday. Kaya naging ganon, very combative yung mga statement. Makikita ninyo si Lopez, very cool, sabi nga sa description ni Castro. So malamang sa malamang, ang statement na yon, attacking Castro mismo, na for the sake of exposure, galing yon kay Inday mismo. Kasi itong si Castro is a candidate for senator. Ang ibig sabihin niyan, mga kababayan, gusto lang magpasikat kanya. Publicity, media mild age. Kaya napikon itong si Castro. O ito na ngayon, kinukumpronta si Lopez, Atty. Lopez, na cite in contempt. Pero yung reason ng pag-cite in contempt sa kanya, iba man po. Ang dahilan po, yung pagsulat niya sa COA, asking the agency to refrain from providing the House of Representatives documents related to the investigation. For reasons of undue interference po yung naging dahilan ng kanyang pagkakontempt. Balikan natin yung pagtatanong mga kababayan ni Castro. Hindi naman namin sinasabi na wala po kayong purpose. Except To expose it. No, in this case kasi, Your Honor, the premise is that hindi pa po final yung findings ng audit investigation. So, we feel that it was not the right time to release it because it was inconclusive. It was not final. Okay. Yun naman po. But it is not to say, Your Honor, that you have no purpose. Yes. Really, at the end of the day. Meron po kayong position. I understand that as member of the Makabayan, sorry, Your Honor. Makabayan Block. Yes. As member of the Makabayan, wala pa nung panahon ni former representative sa Turo Ocampo, against na kami sa mga confidential funds, sa mga iba't ibang funds na walang control, no, yung ating taong bayan. Kaya yung pag-expose natin ng confidential funds, hindi lang yan sa panahon namin. At nakita naman natin yung mga experience niyan. Instead, di ba, kung meron tayong confidential funds, ibigay yan doon sa mas tangible na mga projects, mapapakinabangan ng taong bayan, di ba? So, yun po yung ano namin doon. At hindi yung dahil in-expose lang natin. Kasi meron din kasing statement si Vice President, with due respect, na ginamit itong confidential funds, no? At napag-usapan namin with the speaker, walang ganon. For the record, Mr. Chair, no? Walang ganon na itong confidential funds kaya daw in-expose ni France o kaya in-expose ng Makabayan dahil meron kaming kontsabahan ng speaker or leadership. Walang ganon, no? Nakita niyo na. Yun ang narrative po ng mga DDS na kasapakat si Franz Castro ni Speaker Martin. Malabo po. Anti-Marcos Romualdez po ang mga Makabayan. Parang si Trillanes, inaakyos na ginagamit ng Palasyo Malacanang laban kay Digong dahil sa pag-file ng kaso at ngayon yung Quadcom hearing na isa sa mga resource persons at direktang nag-akusa lalo na po sa issue ng droga, si Trillanes. Kaya sabi baga po mga kababayan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, guni-guni man lang anya yan ni Digong.
hallucinations niya. Tama po, malabo na makikipagkonsyabahan si Trillanes kay Presidente Bongbong. Anti-Marcos yan. Dilawan si Trillanes. Parang si Akbayan, Senator Risa Ontiveros, malabo na maging kaalyado ng ating Pangulo. Kumbaga pumalakpak siya doon sa SONA kasi yung kanyang isinusulong po na pagbabawal sa Pogo, inapprove ng ating Pangulo. Kaya napa-standing ovation siya po. In like manner, ganun din po itong si Makabayan Black, Representative Franz Castro. Malabo na makipagkuntsabahan ito sa Marcos administration. Malabo na makipagkuntsabahan ito kay Martin Romualdez. Kumbaga mag-file sila na halimbawa impeachment po. Sarili nila yon na agenda, sarili nilang posisyon, walang impluensya. Never na tayo, mga kababayan, makapag-impluensya dito. Kasi may sariling ideology. Alam niyo yan? May sariling ipinaglalaban, may sariling ideology po. Ang mga Makabayan Black, naintindihan na ninyo? Sabi naman ninyo, nakikipagkonsabahan ako sa Makabayan Black. Journalist po ako. Kung ano yung balita, yon ang aking sasabihin po at i-discuss dito. Hindi nangangulugan na kino-quote ko siya dito, approve ko yung sinasabi niya. Lalo na sa confidential funds na gusto niyang alisin yung lahat ng confidential funds. Hindi ko yun po hindi ko din po yun gusto na lahat ng agencies including the national security agencies tanggalan ng confidential funds. Pag hindi, sila yung mananalo niyan. Agenda yan nila eh. Di ba? Kundi, kung may confidential funds dito sa mga security agencies, kumbaga, gamitin sa tama. At sangayon ako sa kanyang posisyon na ang mga agencies tulad ng DepEd, Office of the Vice President, dapat walang confidential funds. Hindi man yan trabaho. Tama ba? Yun ang dahilan kung bakit may misuse of confidential funds. Dahil humingi ng pondo si Inday. Alam na natin kung ano yung purpose kung bakit humingi siya. In aid of 2028. Naon siya Kaya galit na galit mga kababayan. Diba? Yung sabi niya, ang kontra niya sa confidential funds ay kalaban ang bayan. Kalaban ninyo, hindi kalaban ang bayan. Kayo man lang yung nakikipaglaban sa confidential funds. Balikan natin mga kababayan. Nakita nyo naman, no? Bakit natin expose ito? Dahil may nakita tayong notice of disallowance at bukod pa dun sa purpose natin na syempre hindi dapat nagkakaroon ng confidential funds. So, yun po, no? Para on the record, malinaw lang yung posisyon ng Makabayan at ng kinatawang ito dito sa confidential funds at walang kinalaman si Speaker, with due respect, no, kung bakit namin ini-expose yung confidential funds. O baka naman isipin na naman ni Vice President na pinagtatanggol natin ng Speaker. Wala pong ganon. No? Dito sa Kongreso, magkakaiba man kami ng position dito sa Kongreso, we respect each other's political position, political belief. Correct. No? So, talagang ganun na, kasi iba-iba talaga pinanggagalingan. Okay, so gusto ko lang malaman, gusto ko lang di ba? Gusto ko lang din dinawin yung point na yon. Well, ako rin, Mr. Chair, nag-expose, ako rin yung nag-motion for subpoena duces tecum dito sa confidential na 125, kung natatandaan niyo po, no? At ang reason doon ay dahil meron tayong nakuhang ND, Notice of Disallowance. At tama naman, at tingin niyo ba, may karapatan ang mamamayan na malaman nila itong pinagkakagastusan ng confidential funds. Na sinabi ko naman doon sa, when we hear the budget of the COA that time. Your Honor, the agency errs on the side of prudence because according to the JC
memorandum circular, this is information that is only given to certain agencies. Yun lang naman ang Yes. position namin. We just want to be on the prudent side of releasing information. Yes. Kaya nga, in aid of legislation, binuksan natin itong issue ng confidential funds. Wala pa ang VP, wala pa ang OVP, ay issue na natin itong confidential funds. Kaya gusto natin talagang mabago, no? Yung pagtingin dito sa confidential funds. Okay, Mr. Chair, nung tinanong natin during the budget hearing of the OVP, yung tungkol sa, ako yung first na nagtanong doon sa budget hearing ng budget ng OVP. Did you remember that, Mr. Chair? Nandun ka sa likod ni VP. Opo, Oo, yes, nandun yes. ka sa likod ni VP. At talaga namang hindi ako satisfied kasi wala naman siyang sinagot. 2 linya lang yung mga sinabi niya, di ba? So, hindi ako satisfied talaga. Okay, Mr. Chair. So, yun lang, no? Gusto ko lang linawin yung ano ba yung position namin sa confidential funds? Ano ba yung papel dito ni Speaker? No, walang papel whatsoever si Speaker doon sa pag-ano namin, pagbusisi namin sa confidential funds. Hindi lang naman OVP. Malinaw na po mga DDS, pero siyempre, ipagpipilitan pa ninyo na may kunay bonds. Magkakasabwat sila. Wala na kaming magagawa. Kung gano'n ang inyong paniwala, entitled kayo sa maling paniwala. Nire-respeto natin yung mali ninyong paniwala. Pero, sasabihin namin sa publiko ang katotohanan para hindi ninyo po mabudol. Tama? May mga nabubudol kayo Yung iba mga viewers ko. Kaya pati ako inaatake nila. Bayaran, bayaran, bayaran. Yun na lang lagi yung sinasabi nila. Wala kayong maipakitang resibo. Ang may resibo po, yung kuwa. Kaya lang, yung kuwa po, ang resibo, kulang-kulang mga piki. Imagine, may isang safe house. Ang rental po, 1 million. Matindi. Hindi lang confidential funds ng OVP ang kinikriticize namin. Tama? Okay, so, Mr. Chair, kanina pa kasi, na tinatanong natin si Attorney Lopez na sinasabi niya parang wala siyang alam sa confidential funds. Not until na sinabi ng ating si DS Suarez, Nautusan man lang yan. sa 2 letter, nang ibig sabihin, meron siyang alam kahit papaano dito sa confidential funds. Pero kung di pa binroute out itong letter na to, na talagang kayo yung nakapirma dito, ay talagang mukhang pangangatawanan ninyo, na wala talaga kayong alam. Tama ba yung impression ko? Your Honor, wala po talaga akong alam as regards the disbursement, utilization. Hindi yun. Yung the whole, yung confidential funds. Kasi parang sinasabi mo kanina na labas ka doon sa confidential funds. Kasi Nagugas kamay po, nagpilato. Kasi tinanong ko nung last meeting, si Mr. Tendo, Rabago, napag-usapan naman talaga ito, yung 125, na pagre-request, nung 125. So may alam ka doon. Siguro ma'am, for the record, Mr. Chair, Your Honor, Mr. Chair. Yes, please continue. Ayun lang Attorney po yung Lopez. point of clarification. Ang point of clarification is that I am aware that in the budget of the OVP, meron po tayong confidential funds. Ang wala lang po akong direct or personal information is as regards the utilization, disbursement of the said fund. I respect your Yun po your yung- answer to that. May clarification. Pero you respect me also na hindi ako naniniwala. I understand, Your Honor. So naniniwala ka ba na yung confidential fund is a public fund? It is not private. Yes, Your Honor. Okay. So lahat po ng public fund, according to the law, ay ino-audit yan. At tinitignan ko saan ginamit at dapat alam din ng bayan, ng taong bayan, saan niya napunta. Yes, Your Tama. Honor. Oo. Kaya
walang confidential na nga, kino-confidential pa natin, no, yung paggasta nito. Double At sinasabi confidential? natin, kaya gusto natin baguhin yun Kung magtutuloy pa rin yung confidential fund, hindi lang dapat speaker, hindi lang dapat Senate President, hindi lang dapat agency ang nakakaalam nitong utilization ng confidential funds. At doon tayo nang gagaling, mabago yung mga But of course, ang position namin, i-abolish yan. Okay, Mr. Speaker, dahil dito sa sulat na to, Mr. Speaker, Mr. Chair, sinasabi kasi dito sa sulat na ito na tama ba request lang sa COA na wag pagbigyan yung aming request for the subpoena? It was really just a request directed to the Commission on Audit, Your Honor. Pero Mr. Chair, on the second paragraph nung Diyan na siya kanyang makukontent. letter, yung letter po ni Attorney Lopez, nakalagay dito, we are of the position that the subject subpoena should not be complied with for the following reasons. Ayun, na-explain mo na yon. Ano po bang ibig sabihin ng should not? Are you commanding? Are you demanding the COA na wag sumunod doon sa subpoena do sa stepum? If Your Honor, Mr. Chair, Continue, Attorney Lopez. yes, if you read the entirety of the letter, it is really a respectful request sa Commission on Audit. We are not demanding them or instructing them. It is really a respectful request if you read it the entirety. Yes, oo. Pero pag should kasi parang demanding na yon, commanding na yon para sa akin, no? And Okay? yes, and Okay, may so I also kung- add, Yes, kung hindi ito demanding, commanding, parang siga-siga ba yung Office of the Vice President na utusan yung OVP, utusan COA. ang COA na hindi kami sundin ang Congress or House of Representatives? Your Honor, Mr. Chair, hindi po siga-siga ang OVP. It is really just a respectful Siga man talaga for them to si Inday. consider our position. Like all position papers filed, ito po, we feel that these are the issues that we needed to raise. So, Okay. which we addressed to the Commission on Audit. Okay. So kanina, Mr. Chair, no, Hindi ka binanggitan na panipaniwala? ating mga colleagues, Siga-siga yung mga man talaga po? dahilan, no, kung bakit mali ang paniniwala ng Office of the Vice President, kung bakit we are holding a hearing in aid of legislation dahil sabi nila wala pa daw batas o wala pa daw panukalang batas. So kaya nga tayo nag-hear ng, 'di ba? Malinaw naman na 'yan. Pero dito sa letter na ito, Mr. Chair, may plano talaga ang Office of the Vice President na mag-interfere doon sa ating conduct Malinaw. ng ating proceedings. Malinaw. Dahil dito, Mr. Chair. At I'm sorry, Attorney Lopez, no, dahil ikaw yung nakapirma dito, and according to our rule, one of the reasons on the undue is the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or doon sa ating trabaho due to this Section 11, letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair? I move. Na-contempt siya. Mr. Chair, before you make the ruling, Any second? if I may be allowed, Any second to the motion? uh, Duly seconded? Is there any objection? Hearing Your none, Honor. the motion is carried. respectfully, it was not the intention of the Office of the Vice President to... Attorney, you wait for me to acknowledge Okay, you. I'm so... For that, apologize, Your Honor. I move for 1 minute suspension. Balik na po. Resumes. Your Honor, Mr. Lopez. Chair, I
I would like to seek reconsideration, Your Honor, of that recent resolution to cite me in contempt, Your Honor. For the record, it was just respectful request to the Commission on Audit. There was no intention, Your Honor, to demand from them or to order them or to commandeer them into something that they did not want to do. It was really something that we requested of the Commission on Audit, and at the end of the day, it is still the Commission on Audit who will decide best, Your Honor. And on another matter, this is a personal note for the Congressman Franz. Ma'am, I truly apologize if there was something in that letter that slighted you on a personal note. It was not my intention, Your Honor. I deeply apologize, and I wish and I hope you would consider my apology. This is my personal apology, ma'am. And I would like to request to the members of the Honorable Committee to lift that contempt order or to reconsider and grant my request, Your Honor, not to cite me in contempt. Wag, tuluyan mo. Tuluyan ninyo po. Mr. Chair. What is the pleasure of Congresswoman Franz Castro? Namimihasa yan. Ituloy Mr. ninyo. Chair, on a personal, no, the apology is accepted. However, in the totality of the discussion from 10 o'clock up to now, nakita natin, Mr. Chair, no, very evasive. Correct. Yung mga sagot ni Attorney Kukunduri Lopez. lang yan. Tsaka nakita talaga natin na itong letter na to, hindi lang itong letter na to, Mr. Chair, yung totality talaga ng mga discussions pa kanina. Blinano Yun yung nila dahilan yan. Bakit natin siya gustong nag-move tayo na to cite in contempt. Kaya, Mr. Chair, I stand by my correct. motion, Mr. Chair. Very good. Okay, since we have already cited Attorney Lopez in contempt, the question now is the period. So what is the pleasure of the body? May we know from Congresswoman Franz Castro? Since maximum naman, Mr. Chair, no, na penalty natin dito is 10 days, considering the health nung ating resource person. Nakita naman natin siya kanina, no? And naging matyaga naman siya din sa pagsagot sa atin. So, we will have the next meeting on November 25, Mr. Chair. So, I move na until November 25. Which is on Monday. Yeah. Okay. Is there any Kulong second siya to the until motion? Monday. Duly seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. Arrange a room dito lang po sa vicinity ng House of Representative. Yes. With that, Chairman. Yes, the Chair would like to recognize Congressman Paduano. Chairman, ganito lang po. Of course, si Attorney Lopez has asked for the lifting of that contempt order by this committee. Attorney, while this committee has decided to stand by what the majority of these members, the members of the committee, to cite in contempt, still you have your right to appeal, no? Kahit bukas po. That's the right of every resource person or witnesses being cited in contempt. And second, I'd just like to clear that the maximum of 10 days, because the violation is of Section 11, Paragraph F, which is undue interference, and under Section 12, maximum penalty for that is only 10 days. No, so E and F lang naman yung 10 days. But of course, malinaw po na yung ruling will be automatically lifted on Monday, no, upon resumption of the hearing. Now, Mr. Chair, ito lang po, anyway, yung rights ni Attorney Lopez, malinaw naman po sa kanya.
Attorney, kasi ganito yung sitwasyon. Attorney Sanchez, this will be also Lopez and Sanchez. Lopez. And Sanchez, because you're the most highest, both of you are the most highest official representing OVP. Kasi ganito po, since the travel order of those persons no cited in contempt, particularly the Fajarda spouses, Miss Acosta and Ortonio, since the travel authority order will end on Friday, 18 to 22 kasi, will end on Friday, and the next 2 days, weekend. But on a regular situation, on a regular practices, no, in office, Monday, they shall report, diba? And I hope you can bring them, no, on Monday. On Monday. Tapos yung question of their plea to lift the contempt order, pag-usapan na lang dito by Monday rin. For as long as nandito sila. Kasi para matapos na to, and this might be the last hearing kung nandito sila by Monday. Baka kaya na nating tapusin. No, ang malaga kasi dito yung 3 eh. Ay yung 4, no? Yung Parda couple and si Tenorio and Acosta. So can you guarantee us, Attorney Sanchez? Sanchez, kasi si Attorney Lopez is nandito eh, sa House. Can you guarantee this committee that you can bring them on Monday? Your Honor, Mr. Chair, I can only try to contact them and relay your message to them, Mr. Chair. But as to guarantee, Mr. Chair, I am not in a position to guarantee that, Mr. Chair, because for one, they do not report to me, and second, I was not the one who issued the travel orders, Mr. Chair. No, whatever it is, but you're the most senior official representing the OBP in this hearing today. At sabi ko na nga, kung wala tayong tinatago, bakit hindi sila pumunta dito? Di ba by Monday? Correct. Diba ganun lang yan? Diba? At least Maraming tinatago. Yung contempt order sa kanila. For as long as they will answer all the queries raised by the members of this committee, tapusin na natin to Monday. Yun lang po sana para matapos na tong investigation na to. Ako kasi personally, naiwan na lang sa akin yung BTR na lang eh. Policy question po, tsaka yung sa COA. Well, in fact, I have already manifested that just this evening with regards to BTR, the public bonding law, tsaka yung MC 97-002. So, attorney, please. Kasi magre-report din yan, supposedly, kasi nasa central office sila, dapat magre-report sila, di ba? Yes, Mr. Chair. Once they report to the office, Mr. Chair, I will inform them, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman. Ipasundo kasi ninyo kay General Torre. I-contempt ninyo, ipasundo ninyo. Tulad ng nangyari kay Atty. Roque, wanted hanggang ngayon. O, di ba? O, di sira na yung buhay ni Atty. Roque. Tingnan ninyo yung kanyang itsura ngayon. Nangayayat na si Atty. Wanted, pugante. You see? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila.
Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.